Nakakagulat ang balitang inanunsyo ng China ang bahagyang pagpapanumbalik ng ugnayang pang-ekonomiya at transportasyon sa Taiwan, kabilang ang direktang biyahe ng eroplano at padaangkat ng ilang produkto. Hinikayat ng China ang Taiwan na magkasundo at maging bukas sa pakikipagtulungan. Naglabas ng pahayag ang tanggapan sa usaping Taiwan sa ilalim ng Partido Komunista ng China matapos bisitahin ni Kuomintang Opposition Leader Chen Liwen si Pangulong Xi Jinping sa Beijing. Nakatago rin dito ang panganib ng estratehiya ng China. Pinili ng Beijing na lamunin ng Taiwan gamit ang oposisyon bilang paghahanda sa pagpapalit ng pamahalaan sa isla. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang plano ng China at ang dahilan ng pagpapalapit nila sa Taipei. Ano ang tusong laro na ito at ano ang papel ng oposisyon dito? At ang pinakamahalaga, ano ang kinalaman dito ng kaso kung paano dinakip ng administrasyon ni Donald Trump si Nicolas Maduro ng Venezuela? Sa madaling salita, magiging interesante ito. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito ng sama-sama. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pechi News. Nasa video description ang link nito. Sisimulan ko ang episode na ito sa isang maikling kwento. Ipinahayag ng Taiwan ang kalayaan mula sa mainland China noong 1949 at 49. Itinuturing pa rin ng China na teritoryo nila ang Taiwan. Lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan noong 2016, 10 taon nang nakalipas. Nang maupo sa kapangyarihan ang Democratic Progressive Party sa isla, sinuportahan nila ang mas malayang Taiwan. Hindi naman inaalis ng Beijing ang posibilidad ng puwersang pag-isahin ang Taiwan at China. Narito ang isang kawili-wiling pangyayari. Noong Enero ng taong ito, nagsagawa ng ehersisyong militar ang mga sundalong Chino na nagsanay sa operasyong pagpatay sa pamunuan ng isang kunwaring kalaban, na labis na nagpapaalala sa operasyon ng Estados Unidos para hulihin si Nicolas Maduro. At naalala ko ito hindi lang basta-basta, dahil bago hulihin ang leader ng Venezuela na si Nicolas Maduro, nagdatag ng koneksyon ng administrasyon ni Donald Trump sa mga opisyal ng oposisyon sa Venezuela. Ang mga opisyal na yon, kahit nasa gobyerno, ay tahasang tumututol kay Maduro. Tandaan ang mga pagsasanay ng China noong Enero ngayong taon. Babalikan natin yan. Noong nakarang araw, inanunsyo ng China muling bubuksan ng ilang ugnayang ekonomiya at transportasyon sa Taiwan tulad ng direktang biyahe ng eroplano at pag-aangkat ng ilang produkto. Ginawa ang pahayag matapos bumisita sa Beijing ang leader ng oposisyong Kuomintang ng Taiwan, Chen Liwen, at makipagkita kay Xi Jinping ng China. Inanunsyo ng Beijing ang planong ibalik ang direktang flight sa pagitan ng Taiwan at mga lungsod ng Xi'an at Urumqi. Papasimplehin ang pag-aangkat ng mga produktong aquakultura mula Taiwan na dati ay lubos na ipinagbawal. Magtatayo rin ng tulay papunta sa mga isla ng Jinmen at Matsu ng Taiwan, malapit sa baybayin ng China. Sabi niya, magtatayo tayo ng mga tulay at mula sa mga islang yon, pwedeng bumiyahe ang mga taga-Taiwan papunta sa teritoryo ng China, doon sumakay ng eroplano at lumipad. Sa madaling salita, sobrang kapaki-pakinabang na alok ito. Pinuna ng Konseho ng Taiwan sa usaping China ang mga hakbang na ito. Ayon sa kanila, ang ganitong kasunduan ay pampulitikang ugnayan ng mga partido na nilalampasan ang pamahalaan ng isla. Binigyang diin nila na ang lahat ng issue sa pagitan ng dalawang panig ay dapat pag-usapan ng dalawang pamahalaan sa patas at marangal na paraan. Pero ang pagbisita ng leader ng oposisyon ng Taiwan na si Chen Liwen mula sa Kuomintang ay mas lalong nakakabahala. Ayon kay Chen Liwen, layunin ng kanyang pagbisita ang pagkakasundo at pagbawas ng tensyon sa pagitan ng isla at mainland. At layunin din niyang ipakita na ang dialogo sa China ay maaring maging paraan ng pagpigil at ang digmaan ay hindi naman talaga nakatagdang mangyari. Sa gitna ng matagal na digmaan ng Russia at Ukraine, sigalot sa gitnang silangan at kaguluhan sa mundo. Tinitingnan ng Taiwan. Это как одну из возможных точек столкновения. Sa ganitong mga kalagayan, tila mas madali ngayong kumbinsihin ang lipunang Taiwan na labis na nag-iingat pagdating sa China tungkol sa pangangailangan ng dialogo at pagpapatatag ng ugnayan sa magkabilang panig ng kipot ng Taiwan. Binibigyang diin ang pagpili sa pagitan ng kapayapaan at digmaan. Para kay Chen Liwen, may iba't ibang layunin ang pagpunta niya sa Beijing. Una sa lahat, palakasin ang sariling political capital sa loob ng partido bilang paghahanda sa presidential election sa Taiwan sa 2028. Siya lang yata ang kayang makipagkasundo kay Xi Jinping.
Pangalawa, itaas ang posisyon ng partido sa pamamagitan ng pagpapakita ng mahusay na pamamahala sa relasyon sa Beijing. Pero may malaking hamon din dito. Sa nakaraang dekada, ang pulisya ng Kuomintang na inaakusahan ng pagiging makatsina ay salungat sa kagustuhan ng lipunan para sa pagkilala ng identidad ng Taiwan. At nagdulot ito ng pagkatalo ng partido sa mga halalan sa pagkapangulo noong 2016, 2020 at 2024. Ngayon, parang naghahanda na sila para sa 2028. Pangatlo, kumbinsihin mismo ang lipunan ng Taiwan sa pangangailangang makipagdialogo ng mapayapa sa Beijing habang pinapatas ng huli ang aktibidad ng militar at antas ng banta sa paligid ng islang may sariling pamahalaan. Kapansin-pansin kahit araw ng pakikita ni Xi Jinping at Chen Li-won. Naitala ng kagawaran ng Pambansang Depensa ng Taiwan ang 6 na eroplanong militar ng China, 8 barkong pandigma at isang opisyal na barko na kumikilos sa paligid ng Taiwan Strait at lumalapit mismo sa Taiwan. Para kay Xi Jinping, mahalagang pangyayari ito. Nagbibigay ang pagbisitang ito ng dagdag na impluwensya sa mundo, lalo na bago ang posibleng summit ni Donald Trump at Xi Jinping. Palaging binibigyang diin ng Beijing na sentral ang isyu ng Taiwan sa relasyon ng China at Estados Unidos. At dito, nais kong ipaalala ang isang kawili-wiling pangyayari. Noong Pebrero sa isang tawag, binalaan ni Xi Jinping si Donald Trump na mag-ingat sa pagbibigay ng suportang militar sa Taipei. Matapos ianunsyo ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos noong Disyembre ang pinakamalaking kasunduan sa pagbebenta ng armas para sa Taiwan na nagkakahalaga ng mahigit $11 bilyong, kabilang ang mga misil, artilyera at drone. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, sinabi ni Trump na kumonsulta siya kay Xi Jinping tungkol sa pagbebenta ng armas sa Taiwan. Marami ang nabahala noon dahil dito. Sa uli, naibenta pa rin ng US ang armas sa Taiwan. At dito, sinabi ng leader ng oposisyon ng Taiwan na si Chen Li-won na, at quote, ang diplomasya ang pangunahing paraan ng pagpigil kumpara sa pagbili ng armas mula sa Amerika. Mahalaga rin na ginawa ni Chen Li-won ang pahayag na ito habang mainit ang debat sa 40% pagtaas ng military budget ng Taiwan. At ngayon, sinusubukan ng Partido Kuomintang na ipakita na hindi naman kailangang gumastos ng napakalaking halaga ng pera para sa mga tangke, kundi pwede namang makipagkasundo kay Xi Jinping kaysa gumastos ng $40 bilyong sa armas. Makipag-usap na lang tayo kay Xi Jinping para magkasundo at maayos ang lahat. May isa pang panganib, ang tangka ng Beijing na hatiin ang lipunan at politika ng Taiwan. Bumubuo ngayon ang Beijing ng parallel na channel ng pampulitikang ugnayan, kaya delikado ang sitwasyon. Pinapapahirap nito ang pagkakaisa ng Taipei sa pakikitungo sa mainland China at nagpapahina sa pagkuha ng suporta mula sa ibang bansa habang lumalakas ang pressure mula sa China. Dahil, ipapaliwanag ko, dahil ngayon ay napakahirap nang maintindihan kung talagang ganoon ka-agresibo ang China laban sa Taiwan kung nakikipagdialogo naman ito sa mga politiko mula sa islang yon at handa pang makipaglapit. Sa kabilang banda, talagang ganun ba ka-hostile ang Taiwan laban sa China kung ang ilan sa kanilang mga politiko ay pumupunta sa Beijing at nakikipag-usap doon? Ibig sabihin, alam mo, kapag tiningan mo ang sitwasyon mula sa labas, nagkakaroon ka ng impresyon, lalo na kung hindi mo masyadong pinapasok ang paksang ito. Parang nagkakaroon ka ng impresyon na, teka, pakinggan mo. Nag-uusap sila doon, ibinabalik ang mga biyahe sa eroplano, nagbubuo ng ugnayan at nagnenegosyo sa isa't isa. Dalawang magkaibang kwento nga ba ito? Baka hindi rin naman ganun kalaki ang pagkakaiba. Kailangan ba talagang ipaglaban ng husto ang Taiwan? Ibig sabihin, ito ang panganib ng tinatawag na parallel na mga channel ng pampulitikang ugnayan. Siyempre, andyan pa rin ang soft power, di ba? Kaagad pagkatapos ng pagbisita ng leader ng Kuomintang, inihayag ng pamahalaang Chino ang isang pakete ng 10 insentibo na naglalayong paluwagin ang mga naunang ipinataw na restriksyon at palakasin ang ugnayan sa Taiwan. Kasama rito ang pagtulong sa palitan ng kabataan, pagpapanumbalik ng direktang biyahe ng eroplano, pagpapadali ng pag-angkat ng produktong agrikultural at isda mula Taiwan, pagluluwag ng restriksyon sa turismo, at pagpayag sa pagsasaimpapawid ng mga programang kultural at media mula Taiwan na may tamang oryentasyon. Pero ang totoo, hindi ito inaprubahan ng mga opisyal na otoridad ng Taipei, habang sinasabi naman ng China na inaprubahan na nila ito. At ayun, naiintindihan mo, isa na namang patibong ang lumalabas. Ibig sabihin, sinasabi ng opisyal na awtoridad sa China, hindi namin kailangan yan lahat.
Sabi naman niya, hindi na kailangan, may napagkasunduan na ako. Hindi nga lang kayo, pero ganun pa rin. Ang Kuomintang, partido nyo rin naman yan, nakausap ko na sila. Tulad ng alam mo, isa rin itong paraan ng pagkakawatak-watak. Dito ako maglalagay ng tuldok. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, tingnan sa video description kung paano suportahan ang channel na Alexei Petrovich at piliin ang pinakakomportableng paraan para sa inyo. Salamat sa anumang suporta mula sa inyo. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, paalam.